Parang hindi masaid-said ang mga luha ni Rivain. Patuloy pa rin yun sa pagpatak. Naramdaman niya ang pag-akboy sa kanya ni Neftali at ang pagpisil nito sa kanyang balikat. Simula nang dumating sila sa asyenda ay hindi pa ito umaalis sa tabi niya. Lagi itong nakaalalay sa lahat ng pagkakataon. Matagal na palang iniinda ng kanyang lolo ang kanser nito sa utak, ngunit hindi nito yun ipinaalam sa kanya. Pinakiusapan pa nito ang doktor nito na huwag yung sabihin sa kanya. Pakiramdam niya ay napakawalang kwenta niyang apo dahil hindi man lang niya napansin na hindi lang isang simpleng sakit ang nilabanan ng kanyang lolo. Life is so unfair. Ngayong natagpuan na niya ang pag-ibig na alam niyang magpapaligaya sa kanya habang buhay, ay bigla namang susulpot ang dagok na maghatid ng kalungkutan. Iniwan na siya ng kanyang lolo Bartolo. Hindi niya maipaliwanag ang kahungkagang nadarama niya habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbaba ng kabaong nito sa hukay. Wala na ang nag-iisang kamag-anak na kilala niya. The only family she had now was Naphtali. Marahil ay naramdaman din nito ang predikamento na niyang mga sandaling yun dahil mas humigpit pa ang pagkakayapakap nito sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, ay dumating sa asyenda ang abogado ng kanyang lolo para sa pagbasa ng testamento. Ang kalahati ng aking ari-arian ay ipinamamana ko sa aking apo na si Rivain Natalie Abarleda. Ang kalahati naman ay mapupunta sa kanyang kabiyak na si Neftali Inocencio. Yun ang nakasaad sa testamento ni Lolo Bartolo na binasa ni Atty. Pexon sa kanila. Bago tuluyang umalis ang abogado, ay may inabot itong puting sobreng tumambad sa kanila ni Neftali. Nang bubuksan niya yon, ay bumuglaw sa kanya ang sulat kamay ng kanyang lolo. Pinasa niya yon. Mahal kong Rivain, patawarin mo ako sa ginawa kong pagmamanipula at pamimilit na maipakasal ka sa apo ng aking kaibigang si Fortune, kay Neftali. Nararamdaman ko nang hindi na magtatagal ang buhay ko at hindi ako matatahimik na iwan kitang nag-iisa. I needed someone to look after you. Inihihingi ko rin ng kapatawaran ang bagay na to, pero gusto ko lang naman kitang protektahan. Pinili kitang ipagkatiwala kay Neftali dahil alam kong magiging mabuting asawa siya sa iyo. Alam kong aalagaan ka niya at siya ang magiging tanggulan mo ng lakas. Now that you know everything, I ask you to make that marriage work. Believe me, you belong to each other. Huwag ninyong sayangin ang pag-ibig sa pagitan ninyo. Maging masunurin ka kay Neftali Rivain. Maging sensitibo ka rin sa lahat ng pangangailangan ng asawa mo. Neftali, alagaan mong apo ko. Huwag mo siyang paiiyakin. Please, make her happy. Hinahangad ko ang inyong kaligayahan. Sa ibaba ng sulat ay naroon ang perma ng kanyang lolo. Nabasa ang papel dahil natuluan yon ng kanyang luha. Wala siyang pakialam sa kayamanang iniwan sa kanya ng kanyang lolo. He had left her a more precious legacy. Si Neftali. Mas malaki ang dapat na ipagpasalamat niya rito dahil tinulungan siya nitong matagpuan ang lalaking nakalaan para sa kanya. Sa tulong ni Neftali ay tuluyan ng nakaigpaw sa depresyon si Rivain. Mas nalipos ng kaligayahan ang kanilang pagsasama. Kahit paano ay nakarecover na siya sa pagkamatay ng kanyang lolo. Mas lalo pa itong naging maasikaso sa kanya. Kahit na hindi nito sabihin na mahal din siya nito, ay nararamdaman naman niya yon. Wala na siyang mahihiling pa. Ipinagkatiwala na rin niya rito ang pamamahala ng kumpanya. Tutal, hindi na bago rito ang pasikot-sikot sa ganoong negosyo. Kaysa naman sa isang katulad niyang nangangapa pa ng mamamahalan yon. Gusto rin sana niyang imungkahi rito na mag-merge na lang ang kumpanya ng lolo niya sa kumpanya ni Lolo Fortune. Isa sa mga araw na darating ay sasabihin niya yon. Sa ganoon ay makapagpapahinga na rin si Lolo Fortune. Pagkaman sinasabi nito sa kanila na wag nila itong alalahanin dahil mas malakas pa raw ito sa kalabaw. Baka raw mas manghina ito kung wala itong ginagawa.
Ang hasyenda naman ay sa katiwalang si Mang Dodong niya ipinamamahala dahil mas gamay nito ang pagpapatakbo niyon. Baka naman masyado mo nang pinipwersa ang sarili mo sa pagtatrabaho. Anya sa asawa pagdating nito. Hinintay talaga niya ang pag-uwi nito. Napansin kasi niyang ng mga nakarang araw ay lagi itong ginagabi ng uwi. Nang yayain niya ito sa kusina para kumain, ay sinabi nito na mas gusto nitong magpahinga na. Hindi na niya ito pinilit. Sinabayan na niya ito sa pagpasok sa kanilang silid. Ipaghahanda sana niya ito ng hot pot, ngunit nagbihis lang ito at agad nang humika sa kama. She joined him in bed instead. Mukha ngang pagod ito dahil pagkatapos siya ng itong halikan, ay hinapit lang siya nito palapit dito at nakatulog na. Papatulog na siya na nang agawin ng tunog ng cellphone nito ang kanyang diwa. Gusto sana niya itong gisingin kaya lang ay naawa naman siya rito. Tumayo siya sa kama at kinuha sa bulsa ang pantalon nito ang cellphone. Farah ang pangalang nakarehistro sa maliit na screen. Kahit na masama ang makialam ng gamit ng may gamit ay sinagot niya ang tawag. Hindi naman niya maialis sa sarili ang kuryosidad na alamin kung sino ang nagmamay-ari ng pangalang yon. May kutob din siyang hindi ito isang kliyente lalo pa at sa ganoong oras tumatawag. Isa pa, napaka-informal din ng pagkakalagay ng pangalan nito sa phone book sa cellphone. Pinindot na niya ang answer button. Hello? Nep? Pwede ba tayong magkita bukas? Tinig yun ng isang babae. Tulog na si Naphtali. What's this? Mahinahon niyang tanong. Ngunit hindi na ito sumagot. Agad na itong nawala sa kabilang linya. Ibinalik na lang niya ang cellphone sa bulsa ng pantalon ng kanyang asawa. That call bothered her. May tiwala naman siya kay Naphtali. Hindi niya ito aawayin dahil lamang sa maling akala sa walang basihang akusasyon. Ngunit kahit ikailan niya ay unti-unti nang pinapasok ng selos at pag-aalinlangan ang kanyang puso. Kailangan niyang alamin ang totoo upang tuluyang maglaho ang kanyang pag-aalinlangan o tuluyan na yung lumobo. Tumawag si Ravane kina Mina at Lee na hindi na muna siya papasok ng araw na iyon. Sinabi niya sa mga ito na mayroon siyang aasikasong importanteng bagay. Hindi na naman nagtanong ang mga ito. Nagsadya siya sa Arboleda Industries ng araw na iyon. Pinati siya ng mga empleyado pagdating doon. Ngunit hindi na niya nagawa pang batiin din ang mga ito. She was too preoccupied with her thoughts. Tinanong niya ang sekretarya ni Naphtali kung nasa opisina ito pagdating niya roon. Waring atubili pa itong patuluyin siya sa loob. Kaya lang ay dire-diretso na siyang pumasok kahit na hindi pa siya nito pinahihintulutan. Pagbukasin ng pinto ay isang hindi kaaya-ayang tanawin ang bumulga sa kanya. Nasa kandungan ni Naphtali ang isang babae. Wari naghahalikan ng dalawa. Tumikhim siya upang kunin ang atensyon ng mga ito. Tagling naghiwalay ang mga ito na makitang may ibang tao roon bukod sa mga ito. Ravane, what are you doing here? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Naphtali sa kanya. Pinahid pa nito ang lipstick na kumalat sa gilid ng labi nito. Bakit? Masababang dalawin ka ng asawa mo? Ipinagdiinan niya ang huling salita. Hindi naman. Kitang-kita niya ang pawis na gumitiw sa noo nito kahit na malamig naman ang aircon sa silid na yon. By the way, Farah, this is my wife, Ravane. Sweetie, meet Farah. Yeah, I'm Farah, Naphtali's ex-girlfriend. Sabi ng babae. Bitter realization hit her. Nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng mga multo ng masaklap na katotohanang nanggaling sa nakaraan nito. Ngayon nga, kahit na may asawa na si Naphtali, ay nakikipagkita pa rin dito ang dating kasintahan. Parang wala itong pakialam sa katotohanan yon. Farah, I think you should go. Kapag kwan ay sabi ni Naphtali rito.
Tumalima naman ito. Nakairap pa ito sa kanya bago tuluyang lumabas. Ravane, I have to explain. Wala ka nang dapat na ipaliwanag sa akin, Neftali. Diba, bago naman tayo nagpakasal, ay nagkasundo tayo na hindi natin pakikialaman ang buhay ng bawat isa. Pigil ang luhang sabi niya. Pilit lang niyang kinakalma ang sarili upang hindi nito mahalata na naapektuhan siya sa tagpong naratnan niya kanina. But I want to explain. There's nothing. Muli niyang pinutol ang sasabihin nito. I have to go. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na niya ito. Narinig pa niya ang pagtawag nito sa kanyang pangalan, ngunit hindi niya ito nilingon. Kailangan niyang makaalis agad sa lugar na yon. Mas nangangamba siya sa maaaring maging desisyon niya sakaling pakinggan niya ang sasabihin nito. Tiyak na paniniwalaan niyo ng hangal niyang puso. Hindi niya ito kinibo pagdating nito sa bahay kinagabihan. Are you mad? Me? Mad? Bakit naman ako magagalit? Wala naman akong dapat na ikagalit, diba? Besides, we agreed even before we got married na hindi tayo manghihimasok sa buhay ng bawat isa. Are you jealous of Farah? Bigla ay tanong nito. Dream on, Neftali. Naglagay na siya ng unan sa kanilang pagitan. Tinakpan din niya ng unan ng mukha at naghanda na sa pagtulog. If you were not jealous, anong ginagawa ng mga unang ito sa gitna natin? Kung ayaw mo pang matulog, magpatulog ka, singhal niya. Paalis na ng bahay si Ravane kinabukasan nang dumating si Farah. Kahit na hindi niya ito gustong pakiharapan, ay nanaig pa rin sa kanya ang kuryosidad sa kung ano ang sadya nito. What brought you here? Tanong niya. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Nagpunta ako rito para makiusap sa iyong hiwalayan mo na si Neftali. Parang awa mo na. Anito sa desperadong tinig. Parang biglang nalusaw ang galit niya rito, lalo na nang nakita niya ang pakikiusap sa mga mata nito. Nahabag naman siya rito. Alam kong napilitan ka lang magpakasal kay Neftali at ganoon din siya sa'yo. Kailangan niyang gawin yun dahil kailangan ng lolo niya ang tulong ni Don Bartolo para sa kumpanya. Mahal na mahal ko siya, Ravane. Nagparaya ako nang sabihin niya sa akin na kailangan na niyang gawin to. Kapag kasal na kayo ay gagawa siya ng paraan para mapawalang bisa yon sa lalong madaling panahon. Pero hindi na ako makakatiis pa at aaminin ko natatakot akong mahulog ang kalooban niya sa iyo. Naiiyak ng dagdag nito. Babae rin siya at naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Batid niyang naghihirap ang loob nito dahil sa pagkakalayo nito at ni Neftali. Napangiwi siya sa isiping yon. Hindi niya makakayang patuloy pang makisama kay Neftali kahit na mahal niya ito kung alam niyang may isang babaeng nasasaktan. Maybe it was time to let go. Kakayanin niyang magparaya para sa lalaking mahal niya. Kung saan ito lilikaya, dapat ay maging masaya na rin siya para rito. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko sa Neftali tungkol sa bagay na yan. Kapag kwan ay sabi niya kay Farah. Pero huwag mo sabihin sa kanya pag-uusap natin ito. Naroon na pakamba sa tinig niya. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito babanggitin sa kanya, sagot niya. Salamat, tila naiiyak na sabi nito. I think we should end this charades already. Casual na wika ni Ravane habang nagsusuklay. Mula sa salamin ay nakita niyang marahas na pagbangon ni Neftali mula sa kama. His expression was that of disbelief and anger. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa pagmumukha ko? O dahil nagagalit ka sa akin dahil naghihilik ako? Sarkastong sabi nito. Naisip ko lang na kailangan nating tapusin ang lahat ng mga ito. May kanya-kanya rin naman tayong buhay na dapat asikasuhin. Anya. Gusto niyang palakpakan ng sarili dahil sa kalmante niyang pagpapahayag. May nahanap ka na bang lalaking mamahalin mo? Tila naman na alarmang tanong nito. Hindi nakaligtas sa pandinig niya ang tila insekuridad sa tinig nito. Walang ibang lalaki. Naisip ko lang na since wala na si Lolo,
At naibangon mo na rin ang kumpanya ninyo, maybe it's time for both of us to move on with our lives. Pahayag niya sa pilit na kinakalmanting tinig. Lumapit ito sa kanya at pinihit siya paharap dito. Diretso itong nakatingin sa kanyang mga mata. Pero maligaya naman tayong dalawa, di ba? Bakit kailangan pa nating maghiwalay? Tanong nito. Nakita niya ang galit na nakapaloob sa mga mata nito. Ngunit may isa pang kislap na nakita siya roon. Ngunit ayaw niyang padaya sa nakikita ng kanyang mga mata na maaaring isang ilusyon lang niya. Ayaw niyang umasa sa isang bagay na walang katiyakan. Isang bagay na kapag kanyang kinapitan ay maaaring huwad pala at mas lalong maging masakit ang kanyang gagawing pagbitaw sa bandang huli. Mariin siyang pumikit upang pigilin sa pagbagsak ang namumuong luha. Gusto sana niyang sabing nagbibiro lang siya pero sumalit sa kanyang banding-tatawa ang luhang anyo ng babaeng nakausap niya. Kaya kahit na mahirap para sa kanya, ang magparaya ay kailangan gawin niya yon. I'm serious. Bukas ay asikasuhin ko ng tungkol sa annulment. Anya sa malamig na tinig. Tinungo na niya ang kama. Tinakpan niya ng una ng kanyang mukha na makahiga para hindi ito makita ng kanyang pag-iyak. Narinig pa niya ang pabagsak nitong pagsasara ng pinto ng kanilang kwarto. Nagtali, I love you. Masyado nang mayabong ang sidhi ng pag-ibig na itinanim nito sa kanyang puso. Naging isang malaking puno na yun ng pagmamahal. Matibay, mahirap na mabuwag. Pero kailangan na siguro niyang pag-aralan na kalimutan ng pag-ibig na yon. Bakit naman kayo magkakahiwalay? Nagtatakang tanong ni Mina kay Vane. Di ba nga, ang kwento mo sa amin, ni minsan hindi pa kayo nagkaroon ng malaking pagtatalo? Bakit all of a sudden gusto mo nang ipaanal ang kasal niyo? Naguguluhan ding tanong ni Lee. Kahit nagaano pa kaperpektong aming pagsasama, hindi pa rin natin mapapasubilian na hindi naman namin gusto ang bagay na ito sa simula pa lang. It's time for us to go our separate ways, paliwanag ni Ravane. Hindi na niya itinago sa mga kaibigan ang pait sa kanyang anyo at ang mga nagbabantang luha sa kanyang mga mata. It was hard to let go of a loved one. Pero ayaw naman niyang ikulong si Neftali sa isang pagsasama na dahil lamang sa bili ng isang namatay at sa utang na loob dito. Nakikita naming nahihirapan at nasasaktan ka, Anili. Oo, dahil mahal mo siya. Puno naman ng kasiguruhang sabi naman to ni Mina. And don't you dare deny it. Baka kaya ko ring makalimutan siya, anya.